2 dekada matapos ang naganap na masalimuot na fiesta sa baryo ng mga aswang, isang malupit na pangyayari ang nagpatibay sa alaala ng mga taong naninirahan sa baryong iyon. Ang malapit ng muling pagdiriwang ay nagdulot ng pangamba at takot sa bawat isa. Sa pagtutok muli ng buong bayan sa napakasalimuot na kaganapan, ang mga tao ay naglakip ng mga bagong ritual at patakaran para maging handa sa anumang maaaring dumating. Ang bawat pamilya ay nagtabi ng dugo ng itim na aso, naglagay ng krus sa harap ng kanilang mga tahanan, at nagdala ng agimat na nagbibigay ng proteksyon mula sa kapangyarihan ng mga aswang. Ngunit sa kabila ng mga paghahanda, may isang lalaki na nagngangalang Andres ang hindi mapigilan ang pangamba. Isa siyang dayuhan na bagong lipat sa baryo, at sa kanyang pananatili ay napagtanto niyang may kakaibang lihim na binubuo ang mga tao. Sa hapong bago magsimula ang fiesta, naramdaman ni Andres ang tila nagliliyab na init ng hangin at narinig ang malakas na mga tinig na nagmumula sa kagubatan. Tumatakbo siyang palabas upang makalayo sa panganib, subalit sa pagtakbo niya, napagtanto niyang ang kanyang katawan ay tila nagiging mas mabilis kaysa sa kanyang takbo. Dahil sa takot, natagpuan ni Andres ang sarili na napadpad sa sentro ng kaganapan, ang mismong lugar kung saan nagaganap ang ritual ng mga aswang. Ang mga tao sa baryo, na ngayon ay nagdadamit ng masusing dilim, ay nakatingin sa kanya ng masama. Bago pa siya maimlay, nakita ni Andres ang mga mata ng mga aswang na nagliliyab ng kulay pula, at narinig niya ang mga hagikhak na tila ba nagmumula sa kanilang pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa. Ang malupit na fiesta sa baryo ng mga aswang ay nagsimula na, at sa pagdating ni Andres, nagbukas ang bagong yugto ng kasaysayan ng dilim na bumabalot sa baryo.